Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, grade 12 student na suspect sa pagpatay sa kapwa estudyante arestado sa Quezon City. Mahigpit na seguridad sa BARM ipinag-utos ni Marcos kasunod ng ambush kay Makakuwa. 8 katao timbog sa iligal na paglilipat ng petrolyo sa Batangas. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ang isang 18 anyos na sospek at natunton ang dalawa niyang menor de edad na kasamahan kaugnay ng pananaksak na ikinamatay ng isang 16 anyos na senior high school student sa barangay Pasong Putik Proper, Quezon City noong Agosto 13. Ayon sa QCPD, nag-ugat ang insidente sa isang alitan na nauwi sa suntukan sa labas ng isang billiards establishment sa Quirino Highway. Sa gitna ng kaguluhan, sinaksak umano ang biktima bago tumakas ang mga sospek. Nadakip ang pangunahing sospek sa isinagawang hot pursuit operation, habang natunto naman ang dalawa niyang kasamahan sa follow-up operations. Maharap ang tatlo sa kasong homicide, habang ang mga menor de edad ay isa sa ilalim sa kaukulang proseso alinsunod sa batas. Kinundina ng Malacanang ang pananambang sa convoy ni BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Makakuwa sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte noong Agosto 15. Ayon sa palasyo, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang masusing investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng pag-atake. Inatasan din ang mga kinauukulang ahensya na higpitan ang seguridad sa rehiyo. Tiniyak ng pamahalaan na hindi maaantala ang nakatakdang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Setyembre 14 at mananatiling maayos ang transisyon tungo sa demokratikong pamamahala sa BARM. Walang naiulat na nasugatan sa insidente at ligtas na nakarating si Makakuwa at ang kanyang convoy sa Bangsamoro Government Center sa Cotabato City. Nasa kote ng Philippine Coast Guard o PCG ang 8 individual matapos madiskubre ang hinihinalang iligal na paglilipat ng produktong petrolyo sa karagatan ng Barangay Makawayan, Tingloy, Batangas noong Agosto 15. Ayon sa PCG, naispatan ng isang hindi dokumentadong fishing vessel na inaanod malapit sa dalampasigan dahil umano sa problema sa makina. Sa isinagawang inspeksyon, lumabas na walang kaukulang dokumento ang barko at ang kargang humigit kumulang 5,000 litro ng diesel. Patuloy na iniimbestigahan ng PCG ang pinagmulan at legalidad ng mga produktong petrolyo. Posibleng maharap ang mga suspect sa mga kasong may kaugnayan sa iligal na kalakalan ng petrolyo at iba pang paglabag sa batas. Nananatili sa kustodiya ng PCG ang 8 individual habang isinasagawa ang inquest proceedings at paghahain ng kaukulang kaso. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzelino, nag-uula. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.